doon, walang kabuluhan. Ang gayong lupa at susumpain ng Diyos at sa wakas ay susunugin. 9. Mga minamahal, bagamat ganito ang sabi namin, gayon may natitiyak naming mabuti ang kalagayan ninyo. 10. Makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang iyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. 11. At pinakananais ko na ang bawat isa sa inyo ay patuloy na magsumikap hanggang wakas upang kamtan niyo ang iyong inaasahan. 12. Kaya't huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa gayoy tumanggap ng mga ipinangako niya. Tunay nga pong pinagpala po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihang salita. Kung ating po titingnan ang aklat po ng Hebreo, pag sinimulan po natin dyan po sa simula, ay makikita natin ano po ba ang ibinababatid ng sumulat ng aklat po ng Hebreo. Dito po makikita po natin na marami pong mga Kristiyano sa kapanahunan po na yun, pinag-uusig, marami po talagang gustong tumalikod sa kanilang pananampalataya. Kung babasahin po natin ang aklat po ng Hebreo, marami po tayong matututunan. Marami pong pinapaalala ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya, sigurado pong dadaan po sa iba't ibang pagsubok, sa iba't ibang problema ng kanilang buhay, na darating po talaga yung time na parang gusto mo nang sumuko. Pero mapalad po tayo sa aklat po ng Hebreo, diyan po natin makikita ang pangako ng Panginoon na pag daw po tayong matitinag sa ating pananampalataya, kundi po lagi po natin titignan ang kamay ng Diyos. Ang Diyos na nabigay po sa atin ng matindi pong pananampalataya ay hindi niya po tayo pababayaan. Sabi po dito sa 7, malinaw po sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Sabi po dito, pinagpala ng Diyos ang lupang matapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng maglilinang. Sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano, nung tayo po ay nakakilala po sa Panginoon, binigyan ng kaligtasan, hindi po doon natapos ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Lahat po ng tao na nangangailangan po ng kaligtasan. Ibig sabihin po, ang kaligtasan po, ang pagmamahal ng Diyos, pinapaulan niya sa maraming tao. Pero minsan, nasa tao po, kung makikinig siya o kung tatalima po siya doon po sa pangako at plano ng Diyos. Mapalad po tayo, isa po tayo doon sa nakakilala at na pinaula ng biyaya po ng Diyos. So, ang pangako po ng Diyos at pag-ibig po ng Diyos sa buhay ng tao, hindi lamang po para iligtas po siya. Layunin po ng Diyos, ang Diyos po ay may dakilang layunin kung bakit inikaan niya ang buhay ng bawat isa sa atin. Bilang tinawag at inangat niya po mula po sa kahirapan, mula sa kasalanan, meron po dakilang layunin ng Diyos. Hindi lamang po tayo makakilala o sasamba sa Kanya na tuwing linggo po tayo makikita po dito ng ating buhay, makontento po tayo na mananampalataya lang po. Hindi po yun ang pangarap po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi nga po dito, matapos po ba tayong pinangalanan ng Diyos? Matapos po ba tayong pagpalain? Iangat ng Diyos mula po doon po sa buhay natin ng mga kasalanan. Buhay na walang kahulugan, nagkaroon po ng buhay. At nangarap po, nagkaroon ng magandang pananaw sa buhay. Hindi lang po doon natatapos ang Diyos. Sabi nga po, ang Diyos po ay siya po nagpapaulan sa atin. Katulad po ito sa ating pinag-aaralan. Kung ating po titingnan, ang bukid po dyan ay tayo po yun, yung puso po natin. Matapos po ba natin kilalanin ng Diyos, saan po tayo pupunta? Doon na po ba natapos sa Diyos? Hindi po. Dahil ang Diyos po, pagkatapos niya po tayong mahalin at kalingay, meron po siyang plano at pangarap po sa atin. So, kung ating po titingnan, ating pong babalikan ng ating pinag-aaralan po sa mentoring. Di po ba, sabi po sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20, sabi po dyan, binigyan po tayo ng karapatan. Ano po? Di ba, maging anak ng Diyos, hindi lang po para maging anak niya at para lamang po sa mga pagpapala. Pero, kung titingnan po natin, talagang ang pagpapala ng Diyos, para po talaga sa atin yun. Sa atin po talaga binibigay ng Diyos yun. Pero, ang tanong po, agad-agad po ba natin makukuha yan? Siyempre hindi po. Kailangan po muna natin gawin ang pinakadakilang layunin ng Diyos sa atin po. Na kung ano po yung mandato ng Diyos para po sa atin. Na ang buong mundo po, ipangaral po natin ang salita ng Diyos, di po ba sa buong mundo, hindi lamang po sa Pilipinas, hindi lamang po para po sa mga Kristiyano, mga born again, kundi po para sa lahat po ng tao dito po sa buong mundo na nilalang po ng Diyos. Alam niyo po, kahit po kayo, tingnan niyo po yung mga nagtatanim, di po ba? Yung may mga bukid, may mga sapa.
kung ang kanilang sakahan ay mananatili lamang kung di ba po, binungkalan, umulan, ready na po yung saka, pero wala pong nagtatanim. Di po ba? Mga din po titignan po dyan, ang Diyos po ay naka-ready po sa atin. Ready po tayong pagpalain. Pero nasa atin pong desisyon kung paano po ba tayo mamumunga, kung paano po ba tayo lalago bilang isang Kristiyano. Ngayon, kung ang lupa po ay ready na, wala na po tayong, ang kulang na lang po ay yung pagtubo, paglago. Kung ang bukid po ay ready na, wala pong nagtatanim, ano po kaya ang pwedeng matanim dyan? Unang-una, kung titignan po natin, sayang ang lupa. Kung ang lupa po ay ready na po, wala pong nangyayari, walang tumutubo, ano po kaya ang pwedeng tumubo dyan? Damo. Damo at ano lang po, diba sabi ko, mapalad ang taong pagkatapos pong maligtas ay ang buhay niya, ginagamit niya, pinapagamit niya sa Diyos. Kung atin pong babalikan po yan, atras po tayo. Kung titingnan po natin, dapat daw po sana, hindi lamang po tayo nakaupo, hindi lamang po tayo naging Kristiyano, isang taon na tayo, nakaupo pa rin, kundi po yung dapat sana, mga matitigas na pong pagkain ng ating mga kinakain. Tayo po sana ay malagmong Kristiyano na. Dapat nangangaral na po tayo, nagtuturo na po tayo ng kanyang salita. Hindi naman po tayo minamadali ng Diyos, na pagkatapos po nating makakilala, anak, magturo ka na, humayo ka na. Hindi po ganun ang Diyos. Tayo po ay dinadaan niya po sa proseso na kung saan po, kailangan po ang ating po mga karakter, ang ating po mga attitude ay mahubog po. Ganun pong plano at pangarap ng Diyos. Kaya niya po tayo inuubog, kaya niya po tayo tinuturuan na maging kagaya niya. Yung karakter po ng Diyos ay mapunta po sa atin. Di po ba sa ating pong pinag-aralan po doon sa mentoring, ano po ba yung dakilang layunin ng Diyos? Yung purpose ba ng Diyos? Ano po ba yung ating pong vision? Sino pong nakakaalala? Ano po yung vision natin? Win and make disciples. Win and make disciple. Paano po tayo makakapag-win? Paano po tayo makakapag-disciple kung ang ating pong mga sarili ay hindi pa po ready? Kung ating pong mga sarili ay pinanatili lamang po natin nakaupo, tagapakinig, dapat po, bago po natin magawa ang dakilang layunin ng Diyos sa mundo nito. Sabi nga po, ready na po, marami na pong manggagawa, marami na pong nganin, pero konti po ang manggagawa. Bago po tayo mag-harvest, patuloy po na ang ating puso, tanggalin po natin yung mga damo, yung mga tinik, huwag po natin ngayon na dyan po sa mga harvest po na yan, tayo po yung maging dahilan para hindi po sila ma-harvest. Bakit? Di po ba ang halaman, habang po siya ay lumalaki sa ayot sa gusto mo, pag ikaw ay nagsasaka o anumang halaman, meron pong mga insekto, marami pong mga damo para, di ba, minsan ang palay, pag pinag-iik mo yan, mas marami pa po minsan yung damo. So, huwag po natin ngayon na ang ating pong i-harvest ay maging maraming damo, maraming mga masira po ng mga insekto or masira po ng iba't ibang mga mapanira po insekto po or suso. Diba kapag sabi nila kapag daw po ang palay ay kinain po ng suso, konti lamang po yung anihin po. So ngayon, bago po huwag po natin hihintayin kumunti po ang anihin. Baka po ang kumain po niyan, suso lang or hindi po natin mapakinabangan. Ang palay po hindi lamang po basta-basta. O ang lupa, bungkal na, okay na po. Hindi naman po yan basta-basta tutubo dyan. Siyempre, babantayan mo. Paano ka lalago bilang isang Kristiyano? Paano ka ihahanda? Ihahanda po ang ating mga sarili para po doon sa pinakadakilang layunin ng Diyos sa atin. Una po, kailangan puno-puno po tayo ng pananampalataya at ang salita po ng Diyos at pananalangin, hindi po yun nawawala. Kasi anong ituturo mo? Paano mo malalaman ang Diyos ay nagbibigay ng pag-ibig, ang Diyos ay nagko-comfort kung hindi ka nagbabasa ng kanyang salita? Dahil sa kanyang pong salita, diyan po ang mga pangako ng Diyos sa atin. Na kapag tayo dumarating sa mga matinding pagsubok, sino ang ating nalapitan? Ang kapitbahay po ba natin o kaibigan natin? Mahina po sinasabi, kailangan po ng tao ang pananalangin. Dahil kapag hindi tayo nananalangin, ang buhay po natin ay parang bilang isang Kristiyano, para po ang ating buhay ay para bang nalalata ka, nanlulubo ka kasi kulang ka ng panalangin. Lahat po tayo pinagdadaanan po natin yan. Pero sabi nga po dito sa 8, subalit kung mga dawag at halamang matinik ang sumibol doon, walang kabuluhan, ang gayong lupa at susumpain ng Diyos at sa wakas ay susunugin. Kapag ang ating pong buhay, matapos po tayo iligtas po ng Diyos mula po sa kasalanan,
hindi po natin pinabayaan na bungkalin, araruin, o hindi natin binayaan ng Diyos ang pumilo sa ating buhay. Sino po kaya ang hawak po ng ating buhay? Kung hindi po natin ipapagamit sa Diyos ang ating buhay, mananatili lamang po tayo tagapakinig. Sino po ang pwedeng gumamit sa atin? Di po ba ang diablo, ang demonyo? Kasi ayaw mo mapagamit sa Diyos. Kapag ayaw mo mapagamit sa Diyos, ang demonyo po ay nakahanda para gamitin ka. Kung hindi mo gagamitin ang buhay mo, magiging tagapakinig at tagaupo ka lang, sinisigurado ko po sa inyo, madali po kayong mahila ng demonyo. Kasi ang demonyo, naghahanap po siya ng masisila niya. Naghahanap siya, kasi dati kanya kakampi, kilala niya po yung kahinaan po natin. Ngayon, kung hindi po natin papahintulutan ng Diyos ang mangyari po, ang makagawa po sa atin, at kung yung mga anihin po natin ay ready na, ano po mangyayari po dyan kung wala po tayong ginagawa? Kung tayo po mismo ay hindi po nagpapalinis sa harapan ng Diyos at nagpapagamit sa Diyos, ang mangyayari po, yung mga anihin po na yan, masisira at mabubulok po yan. Di po ba pag naging overripe na po yung mga prutas, hindi pa yan nabebenta? Di ba nabubulok lamang po yan? Huwag po natin hintayin mabulok po ang anihan. Handa-handa na po. Alam niyo po sa ngayon, kung ating pong titingnan, malaya na po na ihayag ang salita ng Diyos. Kahit saan ay papangaral ang salita ng Diyos. Noon, bago may pangaral ang salita ng Diyos, talaga naman, hindi po tayo tanggap ng mga tao. Para alam naman po natin na pinagdaanan po natin nung tayo po'y makakilala sa Diyos. Sa ngayon po, napakadali pong magbahagi ng salita ng Diyos. Sa ngayon po, napakadali pong tanggapin po ng mga tao. Alam niyo po, kailangan